Magandang araw sa lahat. Sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-install ng Virtual Microtech sa ating computer gamit ang VirtualBox. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-install ng Virtual Microtech sa ating computer gamit ang VirtualBox. At kung nagsisimula ka pa lamang matuto ng Microtech at wala pang budget na pambili ng device, pwedeng-pwede ito sa inyo. Disclaimer lang po, ang video ito ay for tutorial purposes only. At ito ay base lamang po sa aking mga kalaman at personal research. Mga kakailanganing software natin, una, Oracle VM VirtualBox. Pangalawa, Microtech software. Pangatlo, Winbox. Ngayon, ang unang gagawin natin ay magda-download tayo ng Oracle Virtual Box. So, search nyo lang sa search bar, VirtualBox. So, ito po yung lalabas. Click lang po natin yung link, Oracle VM VirtualBox. Yan. Then, dito, kung makikita natin, nasa VirtualBox 7.0. Click lang natin to. Download. Then, currently, yung version natin is nasa 7.0.18. Then, piliin lang nyo kung ano yung gamit nyong OS. So, sa atin is Windows. So, click lang itong Windows. Tapos, mada-download na. So, once meron na kayo downloaded na software for VirtualBox, install nyo lang, follow nyo lang yung steps kung paano install yung software. Then, right after, if okay na-install nyo na yung VirtualBox, ang next natin na gagawin ay make sure na dun sa BIOS settings ng ating computer is i-enable natin yung virtualization technology para gagana yung or fully functional lang yung ating Virtual Microtech sa VirtualBox. Then, kung okay na, kailangan nating mag-download ng software at Winbox sa microtech.com. So, put na lang kayo dito sa software, then sa downloads. So dito merong Winbox. So select nyo lang kung anong compatible sa hardware ninyong computer. So either 64-bit or 32-bit. So download lang. Since meron ako ditong software ng Winbox, hindi ko na ito i-download. Tapos yung Microtech software naman, click lang itong or punta lang tayo dito sa download archive para ma-download natin yung software. So, pumili lang kayo kung ano yung software na gagamitin nyo. Mostly dito sa stable is nandito na yung version 7 na version sa Microtech. Pero dito sa long term is currently nasa 6.49 or version 6 lang yung nandito. So, for example, is ito yung napili natin yung version 6 or 6.49.13 yung latest ng version 6. So, click lang natin. Tapos dito sa mga software, hanapin lang natin yung times 86
Then, ISO na file type. So, ito. Tapos, download lang natin. Yan. For example, ito yung version natin. So, save sa downloads. So, actually meron akong na-download before na software. So, ngayon is merong latest na version. Ito yung gagamitin natin. Yan. Microtech. Yan, parang mahina yung internet natin. So, since meron na tayong na-download na software, so pwedeng yun lang muna yung gagamitin natin. So, ang gagawin natin is open lang natin yung ating VirtualBox. Kung makikita natin, meron na akong mga card na virtual machine or Microtech dito. So, ngayon ay gagawa tayo ng bago para makita nyo kung ano yung steps na gagawin natin. Una is mag-add lang tayo. Click lang itong new. Yan. Tapos, name. Maglagay lang kayo ng name dito. Sabihin natin test Microtech or V6 Microtech V6 .49.13. Tapos dito sa ISO image is select natin yung file. Dito, click lang itong other. Then, ang gagamitin natin is ito lang 6.49 or version 6 ng Microtech OS. Then, open. Then, type other. Then, sa version is other unknown 64-bit. Dito is wala na. Sa hardware, sa base memory, gagawin na natin itong 10 to 4. Tapos sa processor, okay na yan. Kahit 1 CPU lang. Then sa hard disk, dito, okay na. Click finish lang kung nagawa nyo na yung lahat. Then, to finalize, so ito na yung ginawa nating virtual na Microtech. Click lang itong, select lang ito, tapos click yung settings. Yan. Dito muna tayo sa network. Sa network, gumawa ko ng bridge. Dito, bridge adapter. Bali, yung adapter 1, ito yung source ng ating ISP, is i-bridge ko lang sa LAN adapter ng aking computer para automatic siyang magkaroon ng internet galing sa source ng LAN. Yan, i-bridge lang natin. Tapos dito sa advanced, gawin lang natin tong allow all. Then, sa adapter 2, pwedeng dito is i-bridge din natin yung connection natin. Ito yung out na interface natin. So, dito sa Wi-Fi, so sa Wi-Fi adapter yung ating bridge. So, magkakaroon ng out interface dito sa ating Wi-Fi adapter. Then, same, allow all. Then, pwede pa tayong mag-add dito ng iba pang interface. Bali, pwede tayong mag-add ng, kung meron tayong USB to LAN, so pwede din nating i-additional dito. So,
Meron din ako ditong naka-attach na USB to LAN. So, pwede na natin i-select ito. USB to LAN adapter. Allow all. Then, so ngayon, meron tayo naka-enable na tatlong interface na port sa ating virtual Microtech. Then, after nito, sa storage, okay na. Nandito yung software. Sa display, so, pwede natin gawin itong 16 MB. Yan. Dito okay na. Then, last, dito sa system, sa processor, okay na. Motherboard. Then, para ma-install itong software, kailangan natin i-uncheck muna o i-uncheck itong floppy na para sa boot order. Then, ilagay natin sa baba. So, dapat naka-check lang muna tong optical at hard disk. Then, kung okay na, click OK. Yan. So, ngayon, na-configure natin yung ating virtual na Microtech. So, para ma-install, click lang itong Start. Yan. Hintayin lang natin mag-pop up yung another window para sa installation ng ating Microtech. Kung makita natin dito sa status is powering up yung ating Microtech. Yan. Starting virtual machine. Yan. So, dito, full screen natin ito. Merong instruction na move around menu using P and N or arrow key. So, pwede nating i-move yung selection. Tapos, select with space bar. So, kapag na-move natin, select natin yung by space bar kung ano yung gusto nating i-install sa ating Microtech. So, kasama ba yung PPP? Yan. HCP. Advanced tool. So, yan. Space bar lang. So, kung kasama naman lahat, ang binigay dito na instruction ay select all with A. Ayan. Then, minimum with M. Ayan. So, balik niya yung dati, yung isa lang. Tapos, press I to install locally or Q to cancel and reboot. So, ngayon, since i-install natin lahat, click A sa keyboard. Then, I para ma-install. Then dito, do you want to keep old configuration? No. N. Then continue. Y. Yes. Yan. Hintayin lang natin na matapos yung installation ng ating Microtech. Yan. Software installed. Press enter to reboot. Click enter. After nito, kung babalik na siya dito is pwede na nating power off muna yung ating virtual machine. Okay. Kasi dapat yung maglo-load is yung hard disk para i-load niya yung ating Microtech.
Kasi ngayon, kapag hindi pa natin na-configure, is yung software yung gagana or yung magpapapa. So, ang gagawin natin is, balik lang tayo dito sa settings. Then, sa system is, uncheck lang natin tong optical, then, lagay natin sa baba. Yan. Okay. Yan. So, okay na. Ang gagawin natin is, pwede natin i-click itong start or double click lang itong ating virtual machine. Double click. At dito, once nag-power on na yung ating virtual machine, hingi siya ng admin login. Yan, nag-power up na. Yan. So, hintayin natin nalabas yung hingi siya ng admin access sa ating Microtech. Yan, starting. Then, Microtech login. So, dito, pwede nang ignore na ito. Ang gagawin na natin is, open na natin yung na-download natin na Winbox. For example, ito na yung Winbox ko. Dapat, lalabas yung device, yung machine sa ating Winbox. Dapat dito sa neighbors, lalabas na yung ating machine. Check natin. Ayan. So, kung makikita natin dito, may tatlong interface na nababasa dito sa neighbors. So, ito yung bagong na-install natin na virtual machine. So, yan. So, kung lalabas na ito dito, so pwede natin i-configure yung ating virtual na Microtech. So, by default, itong ating Microtech is, yung login is admin, tapos yung password, blank lang. Then, connect. Ayun. So, your router does not have any valid key. So, wala tayong valid key sa ating Microtech. Pero, meaning naka free license lang ito. So, click lang OK. Yan, ignore muna natin yan. So, since free license lang po ito, ibig sabihin, may limitation. Pero, pwede na po for testing purposes naman. Yan. Kung kita natin, ito yung ating firewall, hotspot, yung ating interface. So, sa configuration natin doon sa machine, naka-enable lang is tatlong port or Ether port yung ginamit natin. So, ito yung naka-bridge sa ating LAN adapter. Ito sa Wi-Fi. So, wireless adapter. Tapos, itong pangatlo is naka-bridge dun sa USB to LAN na adapter natin. So, pwede na natin i-configure ito once na okay na. Na-set up na natin yung virtual machine. Yan. Makikita natin nandito yung lahat. So, users. Pwede nating lagyan ng password or mag-add tayo ng another user. Yan. Pwede na po ito pan-testing sa ating mga configuration. Yan. Okay na. Kompleto na lahat. At ito na po yung kabuuan ng ating video tutorial ngayon. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.